Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alright, bakit ba ako tinawag na Boy Sardinas? Siyempre namimigay tayo ng sardinas mga babayan. Alright, so Happy New Year sa inyo. Balita ko po ay may sakit po yung asawa nyo. Okay, may sakit po no. Kailangan nyo pong ipa-check up yun. Papa-check up po no. At ito, ipambayad nyo po sa Hospital Sardinas. Paano nyo po yan ha? At para po gagaling po yung misis nyo po at makarecover. Pwede pong ibayad yung sardinas na yan. Yan ang sardinas na pwedeng ibayad sa ospital. Alright? Salamat. Itong re-reaction natin mga babayan, grabe na ang galit ni General Mitra. At alamin natin, panuorin nyo po ito hanggang dulo mga babayan para malaman nyo po yung mga sinasabi po ni General Mitra. At ito ay kikilabutan po kayo sa video na to. Okay, simulan na natin kasi malulobot ako eh. Andito kasi ako sa bundok. Okay? Palike po ng video kung ayaw mo mag-like ngayon. Mamaya pag natapos mo yung video, like mo naman. Tulong mo yan kung ikaw ay maka Duterte. Para tulong yan sa ating channel. Malit lang naman yung channel natin. Pero maraming salamat po sa mga nanonood. At ito, simulan na natin. Let's go. Ang iyon, paano natin mapatalsik si Marcos? Ang solusyon na mapatalsik si Marcos, tulungan nyo kami mag-disseminate na kami sinasabi at makinig kayo sa eleksyon. Tanggalin natin ang Pangulo because malala na ang ating gobyerno. Yes, corruption. Hindi lang sa ngayon, pero mas malala ngayon. Ubos na ang kaban ng bayan. Naintindihan nyo ba yun? Bingin ba kayo? Bulag ba kayo? Tarantado kayo? 100 years old. Enrile. Fake na yan si Enrile. Idol ko yan, pero ngayon, bulag na rin siya. Mamamatay ka na nga lang, Enrile. Ganun pa rin ang sasabihin mo. Pangulong Marcos, mag-isip ka na. May panahon ka pa. May panahon ka bang isip. Pero yung 25 na hindi ka nagpa-drug test, ay wala na kami magagawa. Hindi ka humingin sa taong bayan. Taong bayan ang kausap mo, Pangulo. Ang issue ngayon, paano natin mapatalsik si Marcos? Ang solusyon na mapatalsik si Marcos, tulungan nyo kami mag-disseminate na kami sinasabi at makinig kayo sa hudyat namin. Ang hudyat lang namin, ang pakinggan ninyo. Other than that, wala na. Because tatlong grupo pa ang gustong umagaw sa administrasyon. Ano? Tatlo. Pang-apat kami. And we, the Filipino Guerrilla Force, we stick for the Constitution. 1987 Constitution. Doon lang tayo. Ha? Kasi yung iba... Ayan ha. Tatlo, pang-apat pala sila General Mitra. So, apat. Naku po. Yan ang kaya malaking gulo to. Mas maganda nga talaga ay mapalitan na talaga. No? Para kasi alam nyo mga babayan, pag ito nagsiklab itong pangyayari na to, itong mga sinasabi ni General Mitra, isang lang to, isang kislap lang to, isang hudyat lang, wala na. Magkakaputukan na naman, magkagera na naman dito sa ating bansa. Kakapasok pa lang nitong taon ng 2025. Hindi ho nagbibiro ho yan, yung si General Mitra at yung mga iba pa na mga nababalitaan natin na mayroong bang iba pang grupo. Kasi nga ay ayaw na talaga eh. 'Di ba? Nakakatakot 'to mga babayan, hindi ho biro 'to kasi marami ho yan sila. Marami ang mga yan. Sasabihin ng ni administrasyon, mga marami kami mga sundalo, mga pulis. Marami nga kayo, gusto niyo ba naman magkakaganyan? Mas maganda na lang kasi dapat ibigay mo na yung gusto ng mga taong bayan. 'Di ba mas maganda naman yung gano'n? Majority ang mga taong Pilipinas, na mga tao dito sa Pilipinas, majority talaga. Kung gusto na ng tao na ayaw ng tao, ba't nandiyan ka pa? Bumaba ka na lang. Magkakagulo pa eh. Kung gusto mong wala nang dumanak ng dugo or anuman na magkasasaktan, sundin mo na lang yung mga taong bayan, 'di ba? Tulad ni Erap Estrada, 'di ba? Ganun 'yun. Isa ako nung dati nag-rally kami niyan eh. Kami mga INC noon eh. 'Di ba? Dapat ganoon na lang mangyari. Pero noon, talagang may mga durog-durog din ang ulo ng mga nagkakabasog-basog din. Talagang away-away din noon. Pero kami mga INC noon, hindi naman na kami sumali noon. Yung mayroong ibang mga grupo na talagang pinagtatanggol pa rin si Erap, ayun sila, gulpi sarado. Pinagdampot pa ng mga pulis. 'Di ba? Yun dapat hindi mangyayari yun. Dapat pagbigyan mo na lang yung mga taong
gustong tanggalin ka na lang dyan. O, tuloy. Ayaw nila kita. Ang iba, Inday Sara, pero ibang nasa likod. Mm. Baka gamitin si Inday Sara. Or mayroon naman grupo na ayaw kay Inday Sara. Ha? At mayroon pang military junta na makikisingit yung military. Wala tayong susundin kung hindi Constitution. Ganun lang. Kasimple, we respect the Constitution. I-amen lang yung Constitution natin na babaguhin. Basta objective natin, mga kababayan kong nagmamahal sa ating bayan. Corruption, abuse of power, yung drugs, communist. And that is our priority. Number one, i-resolve natin ang COMELEC. Ngayon, kung ayaw na pumayag, i-dissolve ang COMELEC. For what? For what tayo mag-aalsa? The same as usual? The same side sa 1? The same side sa 2? Side sa 2? Ano nangyari sa bansa natin? Lalong lumulubog. Kaya nga, i-overhaul natin ang gobyerno with the support of the Filipino people. Yun ang objective natin. Kasi nga, magpalit tayo ng administration. Magpalit tayo ng administration. Pero, ganoon pa rin. Ay putang ina. Hindi na kami magpapakamatay nito kung ganoon lang. Nangyari na kila Ronasan, kila General Ramos, kila Enrile. Nangyari na rin to kay General Reyes. Withdrawal of support. Nangyari, withdrawal of support, iyan pa rin. Ay, hindi kami papayag yan ni Supremo. Makikipagtandaan nyo yan. Pag hindi nasunod ang objective ng Filipino Guerrilla Force, hindi kami papayag. Kaya nga yung iba, takot sa amin makipag-cooperate kasi ayaw namin yung gusto nila. Ano yung gusto nila? Gusto nila hindi pa upoy si Inday Sara. Hindi kami po pwede. Kasi mayroong nasa likod nila. It's either junta or communist or socialism. Binibigyan ko kayo ng idea, binibigyan ko ng idea, Pilipino. Please share this my blog. Ito na, pinakalas na blog namin. Share this blog. Para makatulong kayo, hindi kayo puro dada kayo na dada. Tumulong kayo, i-share nyo ito dahil may gustong umagaw sa power. Una, gusto nila maging socialism ang bansa natin. Pangalawa, gusto nila military junta. Pangatlo, gusto nila ng capitalism. We stick for Constitution. Who is the successor? Is the Vice President. Now, kung ayaw nila kay Inday Sara, hindi po pwede rin yun. Makipag-away kami. Ngayon, kung inilagay natin Inday Sara, ibang nasa likod, makikipaglaban rin kami. Very clear tayo. We, the FGF, open book tayo, open lahat yung plano. Pero sila, nakatago ang plano. Unyeta, hindi tayo papayag yung mga plano nila nakatago. Nakausap na namin lahat yan sila. Nakatago ang plano nila. Pero gustong dumikit sa FGF, gagamitin yung power natin, FGF, tapos ngayon iba silang masusunod. Hindi pwede. Ang ating hangarin lang is mapaayos ang bansa. We must like Singapore. Yun lang objective namin ni Supremo. Wala nang iba. Walang korupsyon. Patayin lahat ang kurap. Ina. Sa bansa ko, ganun ang aking prinsipyo ngayon. Kayong ay mga kasama ko, dalawa ngayon matay na naman. Bukas ba ang buhay ko para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino? Kayo, kung natutuwag kayo, hindi pa tayo gagawa ng tama? Tayo mga men in uniform personnel, we are in the service, we are fighting for the enemy of the state, and yet, natatakot tayong mayabang natin. Kumo, wala tayong kamapang natin. Naging matapang tayo, may hawak tayong armas. Kami, lumalaban kami ni Supreme, wala kami armas. Because rights. Naintindihan nyo ba yun? Wala ba kayong karapatan? Ang daming matatapang, diyan, basagulero, yabang dito, yabang doon. Pero your individual rights, natakot kayo. Lalo na mga pensioner. Natakot kayo. Bakit kayo natakot? Matakot kayo matanggalan ng pension? Matakot kayo pang ina.
Nasaan yung ating prinsipyo? Nasaan yung prinsipyo na ipaglaban natin ang ating bansang Pilipinas? Nasaan yun? Nasaan yung tapang natin na tipinsan ang ating bansa? Nasaan kayo? We are receiving pension coming from the Filipino people. Without them, wala tayong pensyon. Ngayon, binawasan na nga tayo ng administrasyon ngayon, hindi pa kayo kumikibo. Asan kayo? Nieta, I'm sorry for the word, I'm challenging you, everyone, pensioner, civilian pensioner, many personnel, I challenge you, everyone. Puro kayo tada, puro kayo, buka-buka dito, mayroon nabasa ko na, I support President Marcos Jr., magandang ginagawa, against kami doon sa mga MUP, ganyan-ganyan, tarantado. We are only fighting our rights. We are only protecting our country. Naintindihan nyo ba yun? Ano ang kasalanan namin sa batas? Sige nga, tanungin ko kayo. Anong mali ang ginagawa namin? Tanungin ko kayo. Yung magrevolusyon, hindi. Kayo ang nag-distractor ng ating bayan. Kaya lang umaalma ang taong bayan. Hindi kami. Kami lang ay umaaksyon. Magits nyo? Wala kaming violation. Ano ang violation namin? Puro kay dada. Katulad nyo na panungkang kami na babae. Tanggalan kami ng pensyon. For what? What is the reason behind? Para tanggalan nyo kami. We are only fighting our individual rights. Anong karapatan natin? Karapatan natin na subaybayan ang ating bansa. Karapatan natin i-recall election. Tanggalin natin ang Pangulo because malala na ang ating gobyerno. Yes, corruption. Hindi lang sa ngayon, pero mas malala ngayon. Ubos na ang kaban ng bayan. Naintindihan nyo ba yun? Bingi ba kayo? Bulag ba kayo? Tarantado kayo? Pumalit lang ang mundo. Tandaan nyo yan. Tingnan ko ang tapang niyo, salita nyo. Doon kayo ipapaliwanag kung tama ba yung sinasabi nyo, gago. Ha? Gago kayo. Okay. Sa Filipino Guerrilla Forces, we have no qualification. Our qualification to be a member of guerrilla forces, Filipino guerrilla forces. Ang qualification, you love the country, you are a Filipino. That is only the qualification. Walang pinagdaanan yung training, walang pinagdaanan ng ano, so whatever. We need Filipino who love our country. No qualification, except the criminal. Ganun lang tayo. Because if is a Filipino, hindi walang qualification. But if you are a Filipino, you are qualified. Except the criminal. Ganun lang ang ating qualification. Kaya nga sabi ko, parami tayo ng parami. Wala tayong qualification ha. Ang qualification natin ay nagmamahal sa bayan. Yun lang ang pinaka-qualification. From age of 15 to 18, standby. Worst to worst scenario, 15 to 18 years old, standby. Worst scenario, pasok kayo. 18 above to 90, pasok kayo. Habang nabubuhay kayo, may pakialam kayo sa bansang Pilipinas. Anong magagawa ng 90 years old? Magbigay ng guidance sa mga malalabong isip. Yun ang requirements natin. Katulad, 100 years old, Enrile, fake na yan si Enrile. Idol ko yan, pero ngayon, bulag na rin siya. Mamamatay ka na nga lang, Enrile, ganun pa rin ang sasabihin mo. Ang dapat sabihin mo, we love our country. Doon tayo sa tama. Ganun lang kasimple. Ngayon, kung tama si President Marcos, di go tayo kay Marcos. Kung mali siya, against tayo sa Marcos. Pangulong Marcos, mag-isip ka na. May panahon ka pa. May panahon ka bang isip. Pero yung 25 na hindi ka nagpa-drug test, ay wala na kami magagawa. Hindi ka humingi sa taong bayan. Taong bayan ang kausap mo, Pangulo. Taong bayan ang kausap mo dito. Hindi kami. We are only giving them immoral na sinasabi na asan ba ang mga Pilipino? Asan ba ang nagmamahal sa ating bayan? Asan ba yung dating military at military? Hinayaan tayo na sila ay ating binibigyan ng pensyon. Tapos ngayon, hindi tayo kaya ipagtanggol. Bakit? May mali ba ang Administrator Marcos? Mayroon! Ano yung mali? Corruption! Alright, so yan, pinanood ko na sa inyo yung full video. Kita nyo naman, galit na galit na si General. Ikaw. Galit na galit. So narinig nyo ha, dalawa na sa hanay nila ang natumba.
Ayan. Ito si General to, malamang to, susunod ka na. Sir, mag-ingat ka, mag-ingat ka. Mag-ingat ka po, mag-ingat. So, grabe no. So, dito, maraming militar. Gusto niyo bang magkakasalpukan yung mga yan? Pero, syempre, pagka nagkaisa talaga yung mga yan, marami yan sila. Tapos yung mga sundalo, syempre, mahihikayat din ng mga generals. Bakit gusto niyo ba talaga yung mga ganitong nangyayari sa bansa? So, magsasama-sama yan. So, ito yan, nagsisimula na tayo. Kaisa natin yung Iglesia ni Cristo. Tingnan natin kasi wala pa naman akong pwedeng sabihin dito kung ano ba talaga gagawin ng INC itong January 13. Okay? Ang mga Iglesia ni Cristo kasi ay nagkaisa noon panahon ni Erap Estrada. O, di ba? Nung nagkasama-sama yan, talagang bumaba na lang si Erap Estrada. So, sana nga, ganun mangyari. At mas marami kasi ang majority no, na gustong bumaba na lang itong si BBM. At kahit sa ibang bansa, ewan ko dito, konti lang naman ang pumapanig dito sa dito sa ating Quadcom hearing kay Boy na sa isa ay nasa Lunes para minsanan na ng kilos ng lahat pati mga AFP, MNLF at taong bayan, sabi ni Antonio D. Nako, nandito tayo sa may araw. Grabe no. Yung mga iba, hindi naniniwala dito kay General. Pero kami naniniwala talaga to. Naniniwala kami sa magagawa ho nitong mga generals. Kasi alam nyo, ang mga generals, marami pa rin sumusunod sa kanila na mga batalyon. Siyempre, mga general yan eh. Ang mga general parang parang sila ang presidente ng mga sundalo. Okay? Siyempre, pinakamataas presidente, saka yung Cheche Bureche. Pero sila ang nagkikipaggera. Itong mga generals ang commanding sa mga sundalo. So, yan. Basta alam ko, maraming sasama pa rin dyan mga babayan. At yan yung nakakatakot pagka ito ay nangyari. So, sana pray natin na hindi magkaroon ng girian about sa mga ganitong mga senaryo. Gusto nyo ba ng ganyan? Di ba? Kaya ho tayo dito, tayo ay sumusuporta kay Tatang Digong, kay Vice President Sara Duterte, na majority ang mga taong bayan. Kasi gusto talaga sila ng taong bayan na sila ay ibalik at tanggalin itong si BBM. Sabi ng mga tanso, ay wala, hindi na kayo mananalo dyan. Meron sila mga survey, sarili naman nilang survey. Dito, meron trolls dito, si Mildred Concepcion. No? I-contempt kaya kita. Sige, bago tayo matapos, i-contempt natin to si kasi malulobat na tong aking wala kaming kuryente ngayon dito eh. Dito ako sa bundok eh. I-contempt natin si Mildred Concepcion. Sekretary, ilan yung pulis dyan? 6. Padala mo lahat dito kasi bago tayo matapos. Pakihanap tong address ni Mildred Concepcion. Yung satellite natin naka-on na ba? Okay. Sige, padala mo na, tapos padala mo lahat ng aso kahit konti lang yung kamandag. Yari ka ngayon. Mildred Concepcion, you are contempt on this day. This day, you are contempt na. Hintayin mo yung mga pulis dyan at parating po sila ngayon. Sekretary, pakibigyan mo ng 30,000 yung mga pulis natin. Medyo malayo-layo ba? Malayo lang. Gawin mo na 50,000. Kasi baka sumakay pa ng barko yung ating service ng mga sundalo at mga pulis. Dagdagan 50,000 na bigay mo. Tapos magdali mo ng isang box na sardinas. Mildred ikaw. Contempt na po yan. Meron tayong na contempt. Isa lang. Kasi kulang pa yung ating mga pulis dito. Saka yung mga aso ko dito, mga kababayan. Kinukulang po ng rabies eh. Mahirap naman kasi meron tayong aso, konti ang rabies. Kaya pinapadami ko muna yung rabies kasi pag may mako-content tayo, kasi pag kinagat sila baka mabuhay pa eh. Ay, nako. So yan, Manny. Sasabayan namin ang mga yan. Hindi totoong may makasakit tayo. Totoo na, sabi niya, hindi totoong may masasaktan kayo, masasakit tayo. Ano ba yan? Hindi naman mahilig kayo manakot. Sabi ni Manny. Hindi ho nananakot yan. Kung totoo man yung sinabi niya ni General, meron ng
na Kimber Lodge na nagurgur na dalawang kasamahan niya. Pero natatakot ba yan? Hindi nyo kasi alam yung out of cam o about na walang nabibidyo. No, hindi mo magsasalita yung dalawa na daw yung na ano sa kanila nagurgur. So hindi yan hihinto. Tapos narinig nyo ba mga babayan kung natapos yung video, yung pension nila is kinat na. Ayan, kinat, awanin. Oh, yung mga pension wala na mga pension Ubos na yung budget di ba? Oh. Nakaalis na sekretary yung yung mga pulis natin. Punta mo na to kaagad O unahin mo na kaagad tong si Mildred at para mabigyan ng leksyon kasi nagsasalita dito sa Quadcom natin ng mga hindi pwedeng salita. Kasi bawal yan. Nababasa niyo ba yung Quadcom hearing kay Boy? O yung mga tiga Quadcom, papatawag ko dito. Unang-una si Abante. Yari ka sa akin, Abante. Papatawag kita. Sekretary, pakipadala mo nga ng surat si Abante at ipapatawag ko dito sa Quadcom hearing kay Boy at igisa nga natin. At kung si Abante magsisinungaling dito sa Quadcom hearing kay Boy, iko-contempt din ko yan. Iko-contempt ko. Yari ka ngayon, Abante. Tapos yung isang vlog ko kahapon, umiikot na yung mga helicopter ng Chinese dito sa ating area of representative. Hindi, area of representative. Ano ba area of representative? Ano ba naman yung sinasabi ko na yun? Dapat ako ang ako ang makontempt no? Pero wala, tinan mo, hindi nga pumapalag yung mga sundalo di ba? Pinapaikot-paikotan na lang tayo ng eroplano nila kasi nga hindi nga tayo ubra sa Chinese. Hindi tayo ubra diyan. Anong gusto niyo? Tirahin yung mga eroplano na yan. Di isang mga pindot lang tayo, dilusaw tayo dito lahat, di ba? Tapos ngayon si Trump hindi inimbitahan si BBM. Ang inimbitahan si Sarah. Nako, ano na nangyari? Oo, mas maganda yon na hindi tayo suportahan ng Amerika about sa mga materyales na panggera. Kasi nga, kahit naman bigyan naman tayo ng materyales o mga missiles, no? Lalaban tayo sa gera dito sa China, hindi naman tayo ubro talaga Kahit naman bigyan tayo ng libu-libong missile dito sa bansang Pilipinas, makipaggera tayo doon, tayo pa rin ang masisira yung bansa natin. Kaya mas maganda, bigay mo na lang yung yan. Yung Spratly na yan, hindi naman ito pinapakailaman yan Wala naman tayong budget dyan na pang sip-sip ng langis, di ba? Wala naman tayong pera kinuha nila yan ang sinasabi ko sa inyo. Bakit matagal na yung na yan kuha na ng mga langis dyan, yung bansa natin na yan, yung isla na yan. Tagal-tagal na yan. Bakit hindi simulan ng Pilipinas? Kasi nga, nangihinayang sila. Kukunin nga yung pondo, naubos na nga. Yung China, maraming pondo, kaya sila ang kaya magtayo dyan. Kaya nasakop na yun. Bayaan mo na yan, kaysa na magkagera pa tayo. Bakit kayo? Ready ba kayo magkagera? Iniikutan nga. Kung tirahin ng Pilipinas yung aeroplano na yan, di nagsiklab na ang gera. Baka lahat kayo, magpuntahan na kayo ng bundok. Yung mga tiga Manila, ewan ko lang, baka pag nakakita kayo ng missile dyan nako, baka magsimpanda ihi-ihi na kayo. Tapos yung mga sundalo natin, sasabak na ng gera. Magpapaulan din ng missile. Isang missile natin ng Pilipinas, paulan mo doon sa China, katumbas nun, 100. Lilipad sa Pilipinas. Gusto niya? Atong mga mayayabang to ng mga tanso na to at mga troll, sige. Dapat kung may magpalipad na missile, dapat sa inyong bahay. Sa inyong bahay, babagsak ka agad, Sus! So, lobat na ako. So, hanggang dito lang itong ating live. So, kung hindi ka pa nakapag, 292 likes, maraming salamat po sa mga nag-likes, no? At yung iisa lang yung ating na-contempt, kasi kulang po tayo ng mga sundalo at mga aso na mga, kulang kasi sa rabies, no? At siguro ngayong araw, makakapag-produce ako ng mga aso, siguro mga 10 na full of rabies. Para susunod na makapag-content tayo, pag kinagat sila, sureball talagang Kimber Lodge talaga sila. Hindi ko na kayo maisa-isa mga babayan kasi lobat na po ako at wala kaming kuryente rito. At magpapatayo pa ako ng maganda-gandang source of electricity. So, yan mga babayan, maraming salamat sa suporta kay Boy Sardinas at lahat ng mga nag-subscribe at nag-like ng mga videos natin. Salamat po. At yung mga solid na mga kasama natin na tatakbo na pagpupunta na tayo sa eleksyon, alam nyo na yung sabi ko sa inyo, ay kunin nyo yung ibibigay nila tapos doon tayo sa PDP laban, Number 1, Kong Marcoleta. At yung mga iba pa dyan,
Huwag tayong liliko kasi pag may nakasama yan dyan sa PDP laban na ibang lahi na naman, ibang lahi, ay magkakagulo na naman. Mas maganda kung isang PDP laban, lahat ng straight mo na yan, pag nagtrabaho yan sa Pilipinas, mga kababayan, sureball yan. Kasi pag may mga nakalusot-lusot pa yan, magkokontrahan na naman yan eh. Hindi na naman tayo matatahimik dito sa ating mga pagiging DDS. Ngayon, kung mananalo ang PDP laban, kami mga DDS, ang ibablog namin mga kababayan is yung magagawa nila dito sa bansang Pilipinas at yung mga ikakaganda. Saka para makikita nyo naman din po na yung pinagtatanggol natin na may nagagawa po talaga sa bansang Pilipinas. Alright. So, pasensya na po kayo. Hindi ko na kayo mababasa at lobat na ako at baka biglang magurgur tong aking live, ha? At susunod na lang po at babasahin ko po kayo. Magsa-charge lang ako at nawalan kasi kami ng kuryente. No, naka-ano lang ako doon, naka-recharge lang ako doon sa motor. Kaya may internet, ha? Alam niyo naman, at nasa bundok tayo. Dito ako sa San Pedro. Minsan dumaan sa San Pedro dito kaninang umaga. Napakataas kasi ng lugar na to. Lagi ako naka-jacket at may sipon at sobrang lamig kasi dito para ako nasa America. America? Alright, so yun. God bless po ha. Sa lahat ng mga hindi pa nag-like at ay mag-like. Like nyo naman to. At sa mga manonood to mamaya, like nyo naman tong video natin. Okay, love you all. God bless. Bye boys. Thank you. Bye-bye. Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko, sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo.